ng Palalawigan ng Oriental Mindoro. Ako si Jackie Lizan de Leon at ito ang Kapitolyo para sa mamamayan. Sa ulo ng mga sumisikat nating balita, Bako, kampiyon sa Pandanguita Festival 2014. Oriental Mindoro, top 5 sa Best Interlocal Health Zone sa bansa. Paghahanda sa kalamidad, higit na paigtingin. Mga punong bayan, nagpahayag ng kahandaan at pakikiisa. Regional Food Terminal Summit, isinagawa sa lalawigan. NCAA Beach Volleyball Championship, ginanap sa Puerto Galera. Detalye ng ating mga balita. Muli na namang naipakita ang ganda at galing ng kultura ng Oriental Mindoro sa ginanap na Pandanguita Festival, ang opisyal na festival ng Oriental Mindoro. Kung noong nakaraang taon ang ibabaw ang galing ng mga kalahok mula sa bansud, ngayong taon pumangibabaw naman at nagwagi ang bayan ng Bako. Ang detalye sa balita ni Beverly Aguila. Itinanghal na kampiyon ng bayan ng Bako sa ginanap na Pandanguita Dance Parade Competition 2014 noong ika-22 ng Pebrero sa Oriental Mindoro National High School sa lungsod ng Calapan. Sa pamamagitan ng kanilang natatanging pagtatanghal, nanguna ang Bako laban sa 7 iba pang contingents sa taunang kompetisyon na hinati sa dalawang bahagi, ang Street Dance Parade sa kahabaan ng JP Rizal at ang in-place performance sa OMNHS Grandstand. Tinanggap ng grupo na kinabibilangan ng 70 mga kabataan ang premyong 100,000 piso mula kina Gobernador Alfonso V. Umali Jr., Vice Gobernador Yumerlito A. Dolor at Gaisano Capital Calapan Operations Manager Isaac Jacinto Chicano. Sa kanilang pagwawagi, magtatanghal ang Bako sa Malasimbo Festival sa Puerto Galera at magiging kinatawan ng lalawigan sa taunang Aliwan Fiesta sa lungsod ng Pasay at Maynila sa darating na Abril. Nakuha naman ng sama-samang nagkakaisang pamayanan ng Silunay o SNPS ang first runner-up at premyong 75,000 pesos. Second runner-up ang Minskat Calapan City Campus na tumanggap ng 60,000 pesos. Third runner-up ang Bayan ng Bansud na may 55,000 pesos. Fourth runner-up ang Divine Word College of Calapan na tumanggap ng 40,000 pesos. Lumahog din sa patimpalak at tumanggap ng Certificate of Participation ang Bayan ng Victoria, Managpi National High School at ang Luna Goco Colleges Incorporated Basic Education Department. Ayon kay Gobernador Umali, ang tagumpay ng Pandanguita Festival ay bunga ng pakikiisa ng mga Mindoreño. Pinasalamatan niya ang lahat ng mga kumilos at nag-ambag upang matagumpay itong maisakatuparan. Gusto ko na i-congratulate yung organizers nitong Pandanguita. Alam nyo, umpisa pa lang, panalo na tayo lahat dito. Nagagawa natin lahat ito dahil tayo po ay nagkakaisa. Napakaganda. Nakita natin ngayon, ang dami po na naman. Ang dami na naman nating mga kasamang nandito. Hindi po titigil ang ating pag-unlad, hindi lang sa ngalan ng turismo, dala ng Pandanguita. Ito po ay magtutuloy-tuloy. Ayon naman kay Vice Gobernador Yumerlito A. Dolor, layunin ng kanyang inakdang Sangguniang Panlalawigan Ordinance No. 25-2012 na magkaroon ng official festival ang Oriental Mindoro na magbibigki sa mga Mindoreño. Papasalamat din po kami sa 8 contingent na dumating ngayong gabi. Alam namin ang hirap, pagod at gastos, ngunit ginawa ninyo ito para sa pagmamahal sa ating lalawigan. At meron po akong 2 contingent na gustong banggitin na espesyal sapagkat taon-taon ay hindi sila nawawala. Ito ay ang contingent mula sa bayan ng Bansud sa pangunguna ni Mayor Ronnie Murada at ang delegasyon mula sa Minskat, Calapan City sa pangunguna ni President Jesse Zamora. Para naman po dun sa 6 na mga bayan
na minsan ay sumali, nawala at sumali uli. Maraming salamat sa Ang pandanggitab ay halaw mula sa mga salitang pandango at dagitab na naglalarawan sa sinaunang tradisyon ng mga Mindoreño. Ang ilaw na daladala ng mga may bahay habang inihahatid ang kanilang asawang mangingisda patungo sa karagatan upang mamalakaya ang nagsisilbing liwanag habang sila'y nasa laot, at ito rin ang ilaw na sumasalubong sa kanilang pag-uwi sa madaling araw. Simbolo rin ito ng pag-asa para sa masaganang bukas ng mga mamamayan. Samantala, nakiisa rin sa gawain sina Provincial Administrator Nelson B. Melgar, mga kasapi ng SP na sina Bokal Ryan Z. Arago, Bokal Martin S. Buenaventura, at ABC President Bokal Bernardita Ariola, Baco Vice Mayor Eric Castillo, Miss Oriental Mindoro Charities Incorporated President Yas Govinda Dolor, mga opisyal at kinatawan ng mga lokal na pamahalaan at iba pang mga individual. Kabilang naman sa mga naging hurado, sina Tourism Operations Officer ng Department of Tourism Region 4, Dominic Contreras, Fefaytare ng ATI Batangas, Hubert D. Aboville at kanyang anak na si Olivia na tagapagtaguyod ng Malasimbo Music and Arts Festival Incorporated at PTB4 Anchor at 2013 Miss World Second Princess, Zara Bianca Saldua. Ang taon ng Pandanggitab Oriental Mindoro ay pinangangasiwaan ng Provincial Tourism Investment and Enterprise Development Office sa pamumuno ni PTEDO OIC Orlando B. Tizon. Kung may nakikita man tayong kakulangan sa ating Oriental Mindoro Provincial Hospital, hindi naman natin nakikita ang kabuoang performance ng pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan sa kabuuan. Dahil kung ihahambing ang performance ng lalawigan pagdating sa kalusugan, di hamak na mas maayos ito kumpara sa ibang lalawigan sa rehiyon. Dahilan kaya kamakailan lamang, muli na namang nakatanggap ng parangal ang lalawigan bilang Top 5 Best Interlocal Health Zone. Nagbabalik si Beverly Aguila. Muli na namang kinilala ng pamahalang nasyonal ang masigasig na pagsusulong ng mga programang pangkalusugan ng pamahalang panlalawigan ng Oriental Mindoro. Nitong nakarang ika-12 ng Pebrero, sa Traders Hotel sa Maynila, tinanggap ng lalawigan mula sa Department of Health ang Top 5 Best Interlocal Health Zone sa pangunguna ni Gobernador Alfonso V. Umali Jr. Kasama sina Oriental Mindoro Provincial Hospital Chief of Hospital 2, Dr. Marfeo E. Marasigan, at Provincial Health Officer 2, Dr. Normando S. Legaspi. Ang parangal ay ibinatay sa mga ipinalabas na checklist ng DOH kaugnay sa implementasyon ng mga programang pangkalusugan sa mga mamamayan sa lalawigan. Sa ilalim ng administrasyon ni Gobernador Umali, ipinatutupad ang Province-wide Investment Plan for Health. Upang higit na mapabilis at maisaayos ang pagpaparehistro ng PhilHealth, may mga itinalaga ng personnel ang Provincial Health Insurance Program para mag-asikaso nito sa OMPH at sa lahat ng satellite hospital kung saan nabigyan na ng pagsasanay ang mga itinalagang PhilHealth staff hinggil sa membership renewal ng mga inpatient na benepisyaryo ng pamahalang panlalawigan. Higit din pinagbubuti ang pagsiserbisyo ng mga pangunahing ospital sa lalawigan mula sa 3 local health zones. Ang Oriental Mindoro Provincial Hospital sa Hilaga, Pinamalayan Community Hospital sa gitnang bahagi at ang Rojas District Hospital sa timog ng lalawigan. Patuloy din ang upgrading ng mga ospital upang maging Comprehensive Emergency and Obstetrics Newborn Care o CEMONC facilities at ang RHUs upang maging Basic Emergency Maternal Obstetrics and Newborn Care facilities. Ipinatutupad din ang Culture Sensitive Health Plan para sa mga katutubong mangyan at ang pagkakaroon ng mga mangyan ward sa mga pasilidad pangkalusugan. Sa kasalukuyan, mayroong 18 barangay health stations para sa mga katutubong mangyan. Isinasagawa rin ang public-private partnership sa mga kinakailangang hospital diagnostic equipment. Halimbawa narito ang paglalagay ng CT scan facility ng mga pribadong ospital sa OMPH para sa mga pasyente nito. Ang pagtataguyod sa maayos na kalusugan ng mga mamamayan ay isang mahalagang salik upang maitiyak ang pagiging produktibo ng mga Mindoreño at ang pagkakaroon ng kakayahang mapabuti ang kanilang pamumuhay at makibahagi sa pagsusulong ng kaunlaran ng lalawigan. Bagamat sa nakaraang taon, may mga ginagawa na ang pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng Provincial Disaster and Risk Reduction Management Office, ngayong taon higit na paiigtingin ang paghahanda sa mga di inaasahang kalamidad na sumisira ng buhay at kabuhayan ng mga mamamayan.
Hindi lingid sa kaalaman na lahat, wala na sa tamang ruta at panahon ang klimang ating nararanasan. Kabi-kabila na rin ang mga balita sa radyo at telebisyon at maging sa mga pahayagan kung gaano ang sinasapit ng mga lugar na tinatamaan ng kalamidad. Maging ito man ay bagyo o lindol at iba pang katulad nito at nakakalunos ang mga lugar tulad ng Compostela Valley na nang tamaan ng malakas na bagyo ay kulang sa kahandaan. Sapagat ayon sa mga ito ay may 40 taon na hindi nakakaranas sa mga ito ng bagyo kaya karamihan daw sa kanila ay hindi alam kung anong epektong dulot nito. Kaya ang pamahalaang palalawigan sa pamamagitan ng PDRRMO, hinihingi ang kahandaan at pakikiisa ng pamunuan ng bawat bayan na kaagad namang tinugon ng mga punong bayan. Narito ang report. Higit na paigtingin ngayon ang pamahalaang panlalawigan sa panguna ng tanggapan ng Provincial Disaster and Risk Reduction Management sa ilalim ng pamumuno ni PDRRM Officer at Chief of Staff Rowena Sanz ang kahandaan at pakikiisa ng mga punong bayan at kanilang mga konsernadong tanggapan para sa paghahanda sa mga hindi inaasahang kalamidad. Maliban sa mga bayan ng Victoria, Calapan City, Baco at Nauhan, sinabi ni Chief of Staff Sanz na kailangan ding isama ang mga bayan ng Bansud, Bungabong at Rojas sa mga dapat iprioridad sa panahon ng kalamidad dahil ang mga nabanggit ay kasama sa mga flood-prone areas sa lalawigan. Ipinaalam din nito na planong bumili ng mga karagdagang communication gadgets ang kanilang tanggapan para sa mas mabilis na pagdaloy ng komunikasyon sa panahon ng kalamidad. Unang munisipyo, ang ating prevalent na hazard po ay pagbaha. So, may mga instances na kung ang ating mga responde, ang ating mga resources, ang ating mga gamit, mga sasakyan, ay nasa iisang lugar lamang, matagal natin bago mararating. Kung tayo nasa Calapan at ang respondehan natin ay either Rojas, Nasali, Bulalakaw, sayang lang po ang ating magiging effort. So, ang purpose is to pre-position yung ating mga resources kung saan natin ma-identify na easily accessible sila at madaling makaresponde kung saan may pangangailangan. Bibili po ng gamit ang provincial government for that purpose. Sinabi naman ni PA Melgar na habang tumatagal, papalakas na ang mga bagyong pumapasok sa bansa at ito anya ay nangangailangan ng sapat na paghahanda upang maiwasan ang malaking pinsala sakaling tumama ito sa lalawigan. Mukhang batay sa internet studies, hindi naman pahina ang nangyayari sa bagyo. Palakas na ng palakas. Noong araw, ang palakas na ang bagyong 80, 90, 100 kilometers per hour. Pero ngayon, hindi na. So, hindi na puso ngayon, mahina bagyo. So, we should really be prepared for that. Kaya ito dapat talaga, once and for all, ipakita natin na ang narilimang LGUs ng Oriental Mindoro kasama ang pamahalang provincial at yan din mga pamahalang nasyonal na may mga ahensya dito ay magtutulong-tulong para sa ikaniligtas ng mga mamamayan ng Oriental Mindoro. The time to act and the time to plan is now. Nanawagan din ng National Food Authority sa mga bayang hindi pa naibabalik sa kanila ang kontrata na maisumite na ito sa kanila upang pagdating ng mga di inaasahang kalamidad, hindi mahirapan ng mga ito makakuha ng bigas sa kanilang bodega. Samantala sa paghingi ng PDRRMO ng suporta para sa counterparting scheme para sa pagpapatayo ng mga evacuation centers sa mga matutukoy na lugar sa bawat bayan, nagpahayag naman ng pagsuporta ang mga punong bayan para sa lugar na pagtatayuan nito. Ay ang may panabanso ay mag-alabot ang title natin kanya o sa kanya para sa amin niya. Kung gusto po niyo talaga na matuluyan, habang ako pag-bigyan yan, dahil dalawang taon lang po kami natitira, ay yung bibigyan namin kayo ng lugar para sa bagay na yan. At kung kaya ng counterparts, magbibigay din ang bayan ng baso para na matuloy ang project na yan. Isang milyon. Sabi ko siya, 2 milyon sa inyo. Ako gawin niyo ito, 5 milyon, 1 milyon sa akin. Walang problema sa amin, walang problema kasi ang gusto rin namin ay yung lahat
lahat ng mga regional agencies ng ating gobyerno ay pwede rin natin may nilagay sa kanilang baso. Kasi malayo naman mag-travel pa papunta rito sa Pinas sa Alapan. Samantala, ang bayan ng baso ay sentro. Mga bayan po ng Nawan ay kagaya ng bayan ng Bansod ay handa rin at pipilitin po natin na maibigay din para sa kaligtasan ng ating mga mamamayan. Sapagkat alam niyo naman po ang bayan ng Nawan, out of 70 barangays ay 37 ang flood prone at talagang kailangan po namin ang mga ganyan evacuation centers at may makikipag-laban din sa Bansod para makunin. Kung kahit mo sila naman sa kanang Bansod, kaya nila masabi na isa kami sa pinakamalaki ang ilipan. Correct na lote at saka marami kami mundo, pwede doon ang gusto ng agreement. Isinuhestyo naman ni Bishop Carlito Candig na nararapat ding tukuyin ang mga pinag-uugatan ng baha tulad ng illegal logging at pagkakaingin. Kaugnay pa rin nito, ipinahayag ni PDRRMO Officer Sanz ang mga planong pangungunahan ng kanilang tanggapan para sa paghahanda sa mga di inaasahang kalamidad, kabilang na ang fault line mapping na nakatakdang isagawa sa buwan ng Hulyo at ang Walk a Fault, isang gawain na pagtatanim sa kahabaan ng mga natukoy na fault line sa lalawigan upang hindi na ito matayoon pa ng mga istruktura. Susunod, Regional Food Terminal Summit isinagawa sa lalawigan. Sanchez ng DWCC, kauna-unahang mutya ng Pandangitab Oriental Mindoro 2014. Pandangitab Street Party, nagbigay aliw sa mga Mindoreño. Huwag po kayong maglilipat, magbabalik ang KPSM, makalipas lamang ang ilang palaala. Kapag tumuloy ang bagyo, nakahanda ka ba at ang iyong pamilya? Alamin ang mga dapat gawing pag-iingat kapag may papalapit na bagyo. Una, makinig sa radyo o manood ng TV at abangan ang pinakahuling balita tungkol sa namumuong sama ng panahon. Alamin kung gaano katibay ang bahay ninyo laban sa malakas na hangin. Patibayin ito kung kinakailangan. Kung ang kinatatayuan ng bahay ay nasa mababang lugar o malapit sa ilog na maaaring umapaw, tukuyin kung saang mataas na lugar maaaring magtungo kapag lumakas ang ulan o alamin ang itinalagang evacuation site ng konsernadong ahensya ng pamahalaan. Malambot ba ang kinatatayuan ng inyong bahay na posibleng gumuho kapag lumakas ang bagyo? Kaagad na lumikas hanggat may araw pa, lalo na kung malakas ang paparating na bagyo. Magkaroon ng Family Emergency Preparedness Plan upang maging alerto kapag paparating na ang bagyo. Magkaroon ng checklist ng mga dapat ihanda sakaling kailanganing lumikas ng pamilya. Kabilang sa checklist ang imbak na pagkain na hindi madaling masira tulad ng mga dilata, tubig inumin, flashlight, at battery nito, kandila, gamot sa mga pangunahing sakit, at pito na gamit sa paghingi ng tulong. Mahalaga ring i-secure ang mahalagang papeles kapag lumikas. Kapag pumasok ng tubig sa loob ng bahay, ibaba ang main switch ng kuryente upang hindi abutin ng tubig ang outlet at pihitin ding pakanan ang gasul na maaaring pagbula ng sunog. Matapos na gawin ito, kaagad na lumikas patungo sa evacuation site o mataas na lugar. Taon-taon, tumataas ang bilang ng mga nakakagat na mga asong pinapabayaan lamang ng mga may-ari na nakagala. Mga asong maring may rabies. Subalit alam nyo bang hindi ipinanganak ang aso na may rabies? Magkakarabis lamang sila kapag nakagat sila ng asong may rabies. Dito, mahahawa ang inyong alaga at magkakarabis na rin sapagkat ang rabies ay isang mapanganib na sakit ng aso at kapag nakakagat ito sa tao, may posibilidad na maghatid ito ng kamatayan.
Ang Marso ay Rabies Awareness Month. Simulan nating pababain ang mga nakakagat ng aso. Pangunahan natin ang pagiging responsible pet owners. Gawin natin ang tama ang pag-aalaga sa kanila. Dahil kapag walang nakagala, walang makakagat. At kapag walang nakagat, walang rabies. Naaayon sa ating batas, ang nakagat ng aso natin, pananagutan natin. Itali at huwag pagalain ang alagang aso sa labas ng bakuran. Regular na pabakunahan ang inyong alagang aso taon-taon laban sa rabies at iba pang sakit. Alagaan sila ng tama. Bigyan ng bahay, pakainin at painumin ng tubig. Hindi pinanganak ang aso na may rabies. Kaya kung hindi sila nakagala, hindi sila makakagat, at hindi sila mahahaw. Maging responsable tayong tagapag-alaga para iwas sakit ng ulo. Tiyaking itali natin ang ating mga aso. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Provincial Veterinary Office at Office of the Governor, Communication and Public Relations Services Division. Sa larangan ng pagninegosyo, pinakapatok ang negosyo sa pagkain sapagkat ito ay pangunahing pangangailangan ng tao. Higit pa rito kapag maganda at malasa ang nabibiling pagkain sa isang terminal at idagdag pa ang pagkakaroon ng maayos na sistema rito. Tsak na babalik-balikan at palaging dadayuhin ito ng mga customer. At kapag dinadayo ng isang lugar, madali nang iangat ang antas ng turismo at ekonomiya ng isang lugar. At ito ang layunin ng ginanap kamakailan na Regional Food Terminal Summit sa Lalawigan. Nagbabalita si Randy Digma. Ang maamyendahan at iribisa ang kasalukuyang umiiral na implementing rules and regulation ng mga food terminals sa bansa. Dito sumentro ang matagumpay na Regional Food Terminal Summit na sinagawa sa Venetia's Garden Hotel sa lungsod ng Calapan noong ika-27 hanggang ika-28 ng Pebrero na dinuluhan ng 87 kinatawan ng mga food terminal at municipal city agriculturist mula sa mga bayan ng mga lalawigan ng Marinduque, Mindoro Oriental at Occidental, Romblon at Palawan. Layunin nito ang mga sumusunod. Ang may presenta ang mga naging tagumpay ng food terminal operators at makapangalap ng mga reaksyon at suhestyon sa bawat host presenter. Mairibisa at maamyendahan ang umiiral na implementing rules and regulations sa mga food terminal para sa pagbubuo ng mga estratehiyang maaaring makatulong sa pagpapabuti ng operational framework ng food terminal sa bawat lalawigan. May taguyod at mapalakas ang pakikipagtuwang sa pagitan ng food terminal operators, stakeholders, buyers, processors, importer at exporters at ang mga ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor sa pamamagitan ng Product and Services Exchange Agenda. Ayon kay Department of Agriculture, Regional Field Office Regional Food Terminal Program Focal Person at Market Specialist 2 Ramon M. Policarpio, nasa ikalawang yugto ang Food Terminal Summit na kalang isinagawa sa rehiyon. Sa pamamagitan anya ng programang ito ng DA, mas mapalalakas, maalalayan at matutulungan pa ang mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng tiyak na pagsasapamilihan ng kanilang mga produkto. Anya pa sa pamamagitan ng mga food terminal, mas makatitiyak na walang dagdag presyo sa mga produkto, ligtas at mas mapapadali ang bentahan dahil direkta na ito sa mga pamilihan. To see ourselves in a direction full of confidence. Ayon naman kay Provincial Agriculturist Petronilo Di Mailig, sa pamamagitan ng Agribusiness and Marketing Assistance Services o AMAS at ng Agribusiness Marketing Assistance Services Division o AMAD ng DA, mas naagapayan na ang mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng kanilang suporta at direktang pagsasapamilihan ng mga produkto. Target natin dito ay yung farmer, yung actual tailor, siya ang yumaman, hindi yung traders. So ito na yung suporta na ibinigay sa atin ng Department of Agriculture through AMAS and AMAD para yung mga magsasaka natin at saka mangingisda ay masuportahan natin na mapadagdagan yung kinikita nila through negotiation between farmer at saka yung mga mamimili. So hindi na dadaan sa assembler at saka sa traders. Direkta na ang negosasyon dito doon sa mga nangangailangan. Samantala, bilang suporta, dumalo at nagbigay ng mahalagang mensahe sa okasyon si Provincial Administrator Nelson B. Melgar na kumatawan kay Gobernador Alfonso V. Umali Jr. Mga kamay na kasalalay ang kinabukasan ng industriya. Sa inyong kamay na kasalalay at pakikipagtulungan, nakasalalay ang kinabukasan ng inyong mga sariling bayan at ng inyong lalawigan. Because show me
an aggressive community, and I will tell you that I have seen an aggressive town and an aggressive province. Kayo ang siyang magbubukas ng pinto. Huwag ninyong iasa sa pamunuan. Manapay, maniwala na kayo sa inyong kakayanang humikaya na sila'y sumama sa inyo sa pagtahak ninyo ng landas patungo sa higit pang tagumpay at progreso. Sa 2 araw na Food Terminal Summit, sumailalim sa workshop ang mga kalahok at tinalakay ang iba pang mahalagang aspeto upang palakasin ang sektor ng agrikultura at pangisdaan. Pinangunahan ang gawain ng tanggapan ng Department of Agriculture sa pangunan ni Regional Food Terminal Program Focal Person at Market Specialist 2 Ramon M. Policarpio, DA Agribusiness and Marketing Assistant Service Raymond Canosa at DA Agriculturist 2 Edmar Pahutagana. Ron Didigma, KPSM. Kung sa mga nakaraang taon, ang Pandanguita Festival ay isinasagawa ng 1 araw lamang, ngayong taon, 3 araw itong isinagawa at kabilang sa pinakatampok na naging gawain dito, ang Search for Mutya ng Pandanguita Festival 2014. Nagbabalita si Randy Digma. Tinanghal na mutya ng Pandanguita Oriental Mindoro si Miss Rona Sanchez mula sa contingent ng Divine Word College of Calapan mula sa 7 naglaban sa naturang patimpalak na ginanap noong Pebrero 20 sa Gaisano Mall. Tinanggap ni Miss Sanchez ang 30,000 pesos cash prize mula kina Gobernador Alfonso V. Mali Jr., Vice Gobernador Humerlito Dolor at Gaisano Capital Calapan Operations Manager Isaac Jacinto Chicano sa awarding ceremonies na ginanap kaalinsabay ng Pandanguita Dance Parade Competition noong Pebrero 22 sa Oriental Mindoro National High School sa lungsod ng Calapan. Nakuha naman ni Miss Raylene Villena mula sa sama-samang nagkakaisang pamayanan ng sinulay ng lungsod ng Calapan ang ikalawang pwesto at 20,000 pesos cash prize. Samantalang 15,000 pesos cash prize para sa ikatlong pwesto ang tinanggap ni Miss May Yangko ng Municipality of Victoria. Ginanap ang pre-judging ng mutya ng Pandanguita sa Gaisano Capital Calapan noong Pebrero 20 na tinampukan ng naiibang patimpalak. Dito, bukod sa kagandahan, hinusgahan ang mga kalahok sa kalang angking talento sa pagsayaw ng Pandanguita at galing sa kanilang Pandanguita attire. Nahirang na Best in Pandanguita attire at Best in Production Number si Miss Raylene Villena nang sama-samang nagkakaisang pamayanan ng sinunay. Tinanggap ni Miss Villena ang 10,000 pesos cash na halaga ng gift certificate mula sa Gaisano Capital Calapan na kinatawanan ng kanilang operations manager na si Ginong Chicano kasama si Pichedo OIC Orlando Tison. Dumalo naman sa okasyon sina Provincial Administrator Nelson B. Melgar at 1st District Representative Paulino Salvador Liachon. Ang lahat ng cash prizes na pinagkaloob sa mutya ng Pandanguita ay sa kagandahang loob ng Gaisano Capital Calapan. Ang ginanap na kauna-unahang mutya ng Pandanguita ay kabilang sa mga tampok na gawain sa pagdiriwang ng Pandanguita Festival na itinuturing ng opisyal na festival ng Oriental Mindoro. Ito ay sa ilalim ng pamahala ng Pamahalang Panlalawigan sa pamamagitan ng Provincial Tourism, Investment and Enterprise Development Office na pinamamahalaan ni Officer in Charge Orlando B. Tizon. Kasama si Patty Montales, Randy Digma, KPSM. Naging bahagi rin ng 3 araw na pagdiriwang ng Pandanguita Festival ang street party o ang kilala rin sa tawag na Mardi Gras na kalimitang inaabangan ng mga kabataan lalo na ang mahihilig sa kasayahan. Yan ang tinutukan ni Sergeant Cleofe. Kaugnay ng taon ng Pandanguita Festival ng ating lalawigan, matagumpay ding naidaos ang street party noong 21 ng Pebrero sa kahabaan ng JP Rizal Street, lungsod ng Calapan. Alas 2 pa lamang ng hapon, naging abala na ang kawani ng Provincial Tourism Investment Enterprise and Development Office sa pangunan ni Pichedo OIC Orlando B. Tizon sa paghahanda para sa gawaing ito. Ganap na ikapito ng gabi na magsimula ang palabas. May live band, may sayawan na kung saan pinamumunuan ito ng mga voice jockey mula sa iba't ibang estasyon ng radyo sa ating lalawigan. May wall climbing na nakadagdag sa interest ng nakararami. At higing pag nagpatingkad ang motor show na lanukan ng iba't ibang grupo ng motorista. Kasama sa mga opisyal na ispatan ng kamera ng KPSM ay sina Provincial Engineer Elmer Dilay, Provincial Administrator Nelson Melgar na sinundan pa ng ibang mga opisyal. Sa kabuuan, naging matagumpay at masaya ang nasabing gawain. Sergeant Cleope, KPSM.
konsultasyon hinggil sa pangangailangan ng mga katutubong bangong isinagawa. NCAA Beach Volleyball Championship ginanap sa Puerto Galera. At sa katatapos na MRAA, Oriental Mindoro pumangatlo sa elementarya at pumang-apat sa sekundarya. Tutok lang po, ibibigay namin ang detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik ng KPSM. Taon-taon, tumataas ang bilang ng mga nakakagat na mga asong pinapabayaan lamang ng mga may-ari na nakagala. Mga asong maring may rabies. Subalit alam nyo bang hindi ipinanganak ang aso na may rabies? Magkakarabis lamang sila kapag nakagat sila ng asong may rabies. Dito, mahahawa ang inyong alaga at magkakarabis na rin sapagkat ang rabies ay isang mapanganib na sakit ng aso at kapag nakakagat ito sa tao, may posibilidad na maghatid ito ng kamatayan. Ang Marso ay Rabies Awareness Month. Simulan nating pababain ang mga nakakagat ng aso. Pangunahan natin ang pagiging responsible pet owners. Gawin natin ang tama ang pag-aalaga sa kanila. Dahil kapag walang nakagala, walang makakagat. At kapag walang nakagat, walang rabies. Naaayon sa ating batas, ang nakagat ng aso natin, pananagutan natin. Itali at huwag pagalain ang alagang aso sa labas ng bakuran. Regular na pabakunahan ang inyong alagang aso taon-taon laban sa rabies at iba pang sakit. Alagaan sila ng tama. Bigyan ng bahay, pakainin at painumin ng tubig. Hindi pinanganak ang aso na may rabies. Kaya kung hindi sila nakagala, hindi sila makakagat, at hindi sila makakawa. Maging responsable tayong tagapag-alaga para iwas sakit ng ulo. Tiyaking itali natin ang ating mga aso. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Provincial Veterinary Office at Office of the Governor, Communication and Public Relations Services Division. Kapag tumuloy ang bagyo, nakahanda ka ba at ang iyong pamilya? Alamin ang mga dapat gawing pag-iingat kapag may papalapit na bagyo. Una, makinig sa radyo o manood ng TV at abangan ang pinakahuling balita tungkol sa namumuong sama ng panahon. Alamin kung gaano katibay ang bahay ninyo laban sa malakas na hangin. Patibayin ito kung kinakailangan. Kung ang kinatatayuan ng bahay ay nasa mababang lugar o malapit sa ilog na maaaring umapaw, tukuyin kung saang mataas na lugar maaaring magtungo kapag lumakas ang ulan o alamin ang itinalagang evacuation site ng konsernadong ahensya ng pamahalaan. Malambot ba ang kinatatayuan ng inyong bahay na posibleng gumuho kapag lumakas ang bagyo? Kaagad na lumikas hanggat may araw pa, lalo na kung malakas ang paparating na bagyo. Magkaroon ng Family Emergency Preparedness Plan upang maging alerto kapag paparating na ang bagyo. Magkaroon ng checklist ng mga dapat ihanda sakaling kailanganing lumikas ng pamilya. Kabilang sa checklist ang imbak na pagkain na hindi madaling masira tulad ng mga dilata, tubig inumin, flashlight, at battery nito, kandila, gamot sa mga pangunahing sakit, at pito na gamit sa paghingi ng tulong. Mahalaga ring i-secure ang mahalagang papeles kapag lumikas. Kapag pumasok na ang tubig sa loob ng bahay, ibaba ang main switch ng kuryente upang hindi abutin ng tubig ang outlet at pihitin ding pakanan ang gasol na maaaring pagbula ng sunog. Matapos na gawin ito, kaagad na lumikas patungo sa evacuation site o mataas na lugar.
Bagamat tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng pamahalaang panlalawigan ng mga programa, hindi nalilimutan ng pamunuan ni Governor Umali ang kapakanan ng mga mahihirap nating kababayan at nangunguna na rito ang kapakanan ng mga katutubong mangyan. Kaya kahit nasa dulo at mga nasa liblib silang lugar, dinadayo ito at sadyang pinupuntahan ng binuong tagapagpatupad ng mga programa para sa mga mahihirap, katuwang ang simbahan, upang alamin ang kanilang mga pangangailangan. Yan ang balitang tinutukan ni Patty Montales. Magkatuwang na nagsagawa ng konsultasyon sa tribo ng mga katutubong bangon sa Sitio Panluan, Barangay Hagan, Bungabong at grupo na Strategic Intervention and Community Focused Action Towards Development o SICAD upang malaman ang pangunahing pangangailangan ng mga ito at matukoy na mga ahensya ang angkop na itutugon sa kanilang pangangailangan. Ang Provincial Care Forum na pinangungunahan ni Bishop Puerlito I. Kahandig ay bahagi ng Conveners Committee na nangangasiwa sa mga pampribadong organisasyon ng programang SICAD. Sa pambungad na programang ginanap sa Panluan Elementary School, piniliwanag sa mga katutubo ni SICAD Provincial Field Coordinator Lydia Muñeca Melgar kasama si PGO and Planning Consultant at SICAD Advisor Olivia Palomaria na aalamin mula sa kanila kung anong likas yaman, katangian at samahan mayroon sa kanilang pamayanan, ano ang tatlong pinakamahalagang pangailangan, ano ang nagawa na at magagawa pa upang matugunan ang mga ito, at sa paanong paraan makatutulong ang pamahalaan at simbahan sa pagtugon sa pangailangan ng kanilang pamayanan. Matapos ito ay hinati na sa 9 na grupo ang mga katutubo ayon sa kanilang sityong kinabibilangan. Bawat grupo ay may facilitator at documentor. Mula sa konsultasyon na pag-alaman ng SICAD na kinakailangan ng mga ito ang tulong ng pamahalaan para sa kanilang kabuhayan, patubig, health center, gamot, palikuran, maayos sa kalsada at tulay. Naging tampok din dito ang palit handog, isang gawain kung saan nakatanggap ng pamaskong handog ang mga katutubo kapalit ng kanilang mga produkto. Bahagi ito na napagkasunduan ng Provincial Care Forum at ng mga leader ng tribong bangon sa naunang konsultasyon noong Disyembre 6, 2013 na ginanap sa Holy Infant Academy Covered Court sa lungsod ng Calapan. Ayon kay Bishop Kahandig, sa halip na bumaba sa kapatagan ng mga ito upang magpalimos lalo na tuwing sasapit ang Kapaskuhan, sisikapin ng simbahan na turuan silang unti-unti ay matigil na ang nakasanayan nilang pagbaba sa kabayanan upang mamasko. Mas mahalagang maramdaman nila na ang mga biyayang natatanggap ay bunga ng kanilang pagsasakripisyo. Sa naturang gawain, 5 kilo ng gabi na kung tawagin ng mga katutubo ay bundo, ang ipinalit ng mga ito katumbas na 3 kilong bigas na mula sa pamahalaang panlalawigan. Ang nabanggit na gawain ay simula pa lang ng mga programa para sa mga katutubong bangon. Tinitiyak ng SICAD ang iisang pagkalinga at pagkilos tungo sa pagpapabuti ng buhay ng mamamayan at pagpapaunlad ng kabuhayan at ekonomiya ng lalawigan. Ang SICAD na binuo ng Administrasyong Umali noong 2011 ay nagsisilbi ngayong epektibong estratehiya ng pamahalaang panlalawigan sa pag-ugat ng mga problema sa kahirapan, makapaglatag ng solusyon at kagyat na matugunan ang pangangailangan ng mamamayang Mindoreño. Kabilang naman sa mga dumalo sa gawain sina DOH Representative Dr. Elsa Alberto, Provincial Social Welfare and Development Officer Teresita Umbao, Education and Employment Services Division Head Antonio Magnaya Jr., kinatawan mula sa Municipal Social Welfare and Development Office at Municipal Health Office ng Bungabong, Mangyan Mission, mga kinatawan mula sa NSO, DPWH at iba pang line agencies, mga kaparian, asihagan, Barangay Captain Danilo Famorcan at kanyang mga opisyales. Kung noong nakaraang edisyon, ibinalita po namin ang naging pagbubukas ng Mimaropa Regional Athletic Association Meet at ang bahagyang resulta ng naging laban ng ating mga kabataang atleta rito. Ngayon naman, ibibigay namin sa inyo ang follow-up report hinggil sa mga napanagumpayan ng ating mga ipinadalang atleta rito. Narito ang report. Sa nakuha 11 medalyang ginto, 14 na pilak at 30 medalyang tanso. Pumangatlo ang lalawigan sa elementary level at pumang-apat sa secondary level na nakakuha ng 13 ginto, 21 pilak at 29 na medalyang tanso. Nakuha ng Oriental Mindoro ang pagiging kampiyon sa mga larong athletics, basketball boys,
boxing, gymnastics, swimming, at taekwondo. Sa pangkalahatan, nakuha ng Palawan ang pagiging kampyon. Sinundan ito ng Puerto Princesa bilang first runner-up, Romblon second runner-up, Oriental Mindoro third runner-up, Marinduque fourth runner-up, Calapan City fifth runner-up at Occidental Mindoro sixth runner-up. Sa mga kabataang atleta na sumabak sa iba't ibang laro sa naturang sports event, sinagot ng pamahalaang panlalawigan ang mga uniform ng mga ito at iba pang mga pangangailangan sa paglalaro. Sa balitang sports pa rin, muli na namang nakapag-host ang ating lalawigan sa isang national sports event, ang NCAA Beach Volleyball na ginanap sa Puerto Galera. May balita si Lino Amarillas Jr. Mainit na sinalubong sa pier ng lungsod ng Calapan sa pamumuno ni Provincial Tourism Investment Enterprise and Development Officer Orlando B. Tison ang pagdating ng mga atleta at delegasyon ng National Collegiate Athletic Association o NCAA Season 89 Beach Volleyball Championship noong 19 ng Pebrero para sa championship na ginanap sa Puerto Galera bilang host nito. Mula sa pier, agad na dumiretso ang grupo kay Provincial Administrator Nelson B. Melgar para mag-courtesy call. Sa pangalan ng gobernador namin, Alfonso Umali, we would like to welcome you all dito sa Oriental Mindoro. At sana ay mag-enjoy kayo at sana ay matagpuan ninyo ang pagnanais na muling bumalik dito sa lalawigan namin. We hope na mag-enjoy kayo. We hope that our people from the tourism department namin, which is the Provincial Tourism and Investment and Enterprise Development Office, can be able to extend to you the hospitality and the warmth of our hearts. Kaya sa inyo, please consider this a home away from home. And to those who would be willing to return, please consider this as your second home. Kaya sa inyo muli, welcome to Mindoro, welcome to Calapan, and welcome to our beautiful province. Okay. Sinundan ito ng isang mainit na salu-salop sa Provincial Capital Square at pagkatapos ay demiretso na sa bayan ng Puerto Galera, Barangay San Isidro White Beach na venue ng naturang sports competition. Sa pagsisimula ng sports event, nagkaroon ng parada ang mga delegasyong atleta kabilang ang College of St. Benil, Colegio San Juan de Letran, Jose Rizal University, Emilio Aguinaldo College, Lyceum of the Philippines University, Mapua Institute of Technology, San Beda College, Recoletes, University of Perpetual Health System Dalta at Arellano University. Tumatay yung host ng nasabing NCAA 89 Beach Volleyball Championship. Palugod naman tinanggap sa isang malaparaisong dalampasigan at mamayang disiplinado ni Puerto Galera Mayor Hubert Christopher A. Dolor ang lahat ng opisyal at delegasyon ng NCAA. Nagpasalamat ang naturang alkalde na napili ang kanilang bayan bilang venue ng NCAA. Well indeed, what can I say to you this very hot afternoon of February 19? Except it's all our our pride and honor to welcome you all here, especially the athletes, and I know we thank you for choosing our place as the venue for this 89 volleyball championships for the NCAA, and we're looking forward that in the next coming years, perhaps Puerto Galera will always be your place, or will always be your venue for your beach volleyball, and we will never get tired in
hosting you here and in helping the NCAA with your beach volleyball competition. It is always our honor. And along with our efforts to make Puerto Galera by 2020 as the heart of Asia, then NCAA would be an able partner for us to realize this dream. And through these athletes who will soon, grow old after that year, then truly Puerto Galera is indeed the heart of Asia. And our quote for the day, he who would climb the ladder must begin at the bottom. At yan ang kalipunan ng mga balitang tinipon ng Provincial Information Office. Ngayon po ang edisyong ito ng KPSM ay mapakikinggan na rin sa iba't ibang radio station sa lalawigan. Sa mga hindi nakapanood ng aming programa ngayon, i-type lang sa YouTube ang Kapitolyo KPSM upang mapanood ang edisyong ito. Ang KPSM ay mayroon ding Facebook account. Mag-log on lamang at i-type ang Oriental Mindoro Kapitolyo para sa mamamayan. Ako po muli si Fea Calizan de Leon sa ngalan ng kapamilya ng KPSM. Hangad namin na patuloy na sumikad ang pagbabago sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Thank you.